Marshall Peak, Kabanata 5665. Isang araw. Sa pag-iisip kay Old Fang, nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Yang Xiao. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipag-ugnayan, alam niya na palaging itinuturing ni Old Fang ang kanyang foster father bilang kanyang huwaran. Kung narito si Old Fang at nakita ang eksenang ito, tiyak na mararamdaman niya ang karangalan. Kasabay nito, nagreklamo din siya tungkol kay Mi Jinglan. Bakit lahat sila ay ipinadala sa withdrawing Black Ink Army, ngunit si Old Fang ay naiwan? Habang nagmumura si Yang Xiao sa kanyang puso, sa harap ng deck, sumigaw si Yang Kai. Ito si Yang. Kung tutusin, hindi na niya kailangang tumugon. Nakita na ng Territory Lord ang kanyang figure mula sa malayo. Sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan, hindi nila kailangang kilalanin ang iba, ngunit kailangan nilang kilalanin si Yang Kai. Ang imahe ni Yang Kai ay naipadala sa bawat master ng Black Ink Clan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang bawat master ng Black Ink Clan ay pamilyar sa hitsura na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, huminto ang Purifying Black Ink Battleship hindi kalayuan sa Territory Gate. Ang Territory Lord na kanina lang sumigaw ay nakaramdam ng tensyon sa buong katawan niya habang ang Black Ink strength sa paligid niya ay hindi mapigilan. Sa ilalim ng mapagpalang tingin ni Yang Kai, nakaramdam siya ng krisis na hindi pa niya naramdaman noon, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na parang ang mundo sa paligid niya ay naging madilim at walang liwanag. Halos hindi mapigilan ng Territory Lord na ito ang kanyang aura at direktang inatake si Yang Kai. Sa kabutihang palad, nagawa niyang pakalmeyan ang sarili, dahil alam niyang kung talagang atakihin niya si Yang Kai, magiging bangkay siya sa susunod na sandali. Gumamit si Yang Kai ng hindi mabilang na mga pagpatay upang patunayan ang kanyang kakayahan at paraan. Sinumpa niya si Mona Ye sa kanyang puso, dahil noong pareho silang innate Territory Lord, nagkaroon sila ni Mona Ye ng ilang mga hindi pagkakaunawaan sa salita, ngunit ngayon, ipinadala siya dito upang ipaghiganti ang kanyang mga pribadong pagkakamali. Naglakas loob siyang ipagpalagay na kung siya ay talagang pinatay ni Yang Kai dahil sa isang pagkakamali, si Mona Ye ay magpapanggap na hindi niya nalaman at hindi kailanman maghihiganti para sa kanya, hindi man lang iuulat ito sa Royal Lord. Sa isang sandali ng pagkataranta, ngumiti ang Territory Lord at ikinulong ang kanyang mga kamao, ginagaya ang etiquette ng human race. Sa utos ng Royal Lord Mona Ye, magalang kong hinihintay ang pagdating ni Sir Yang Kai. Ipinagkatiwala sa akin ng Royal Lord Mona Ye ang isang tanong, bakit pumunta dito si Sir Yang Kai? Ang mga salitang ito ay binigkas ng maingat, at bagamat ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang ngiti, ito ay tila siya ay umiiyak at labis na mapagpakumbaba. Kahit magsalita siya ay medyo nanginginig ang boses niya. Sa battleship, ang mga 8th grade human race masters ay malamig na nanonood, lahat sila ay bumubulala sa kanilang mga puso. Ang pagpigil ng isang solong tao ay hindi naging walang kabuluhan. Sa mga master na ito sa battleship, alin sa kanila ang hindi isang 8th grade heaven opening realm? Bagamat lahat sila ay 8th grade, ang Black Ink Clan ay lubos na nag-iingat kay Yang Kai, marahil ay hindi nila alam ang kanilang pangalan. Mona Ye. Ungol ni Yang Kai. Ang taong ito ay matalino pa rin gaya ng dati. Kahit na hindi niya itinago ang kanyang kinaroroonan sa daan, nang makita siyang nag-aayos para sa Territory Lord na maghintay dito, halatang may napagtanto siya. Kung sasabihin kong humihiram lang ako ng landas mula sa Northern Pass, paano naman? Mahinang tanong ni Yang Kai. Ang tensyonado na isipan ng Territory Lord ay agad na lumuwag, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas sinsero habang siya ay tumabi upang buksan ang isang landas at iniabot ang kanyang kamay. Sinabi ng Royal Lord Mona Ye na kung ang panig ng human race ay naririto lamang upang humihiram lang ng landas, mangyaring pumasok, Sir Yang Kai. Kawili-wili. Napakunot ang sulok ng bibig ni Yang Kai, ngunit hindi siya nagaksaya ng oras na kausapin ang Territory Lord na ito at simpleng sinabi sa mahinang boses. Mag-ingat ka. Bagamat naramdaman nila na ang Black Ink Clan ay hindi maghahanap ng gulo para sa kanilang sarili, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Sa sandaling ibinigay ang utos, ang lahat ng mga master ng 8th grade ay agad na pamwesto. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yang Kai, ang Purifying Black Ink Battleship ay dahan-dahang tumulak papunta sa Territory Gate at hindi nagtagal ay nawala. Matapos ganap na makapasok ang Purifying Black Ink Battleship sa Territory Gate, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang Territory Lord, biglang naramdaman na tila siya ay lumakad sa gilid ng kamatayan. No return pass, dahan-daang lumabas ang Purifying Black Ink Battleship mula sa Territory Gate. Sa harap ng kubyerta, ang figure ni Yang Kai ay nakatayong matangkad at tuwid na parang bandila, agad na nakita ang malawak na line-up sa kanyang harapan.
Isa-isang nagtipon sa himpapawid ang Territory Lords, sa pangunguna ni Mona Ye. Sa kabutihang palad, lahat ng Territory Lords ay nagsiwalat ng kanilang kinaroroonan at walang bakas ng anumang malaking hanay sa paligid, kung hindi ay maghay-hinala si Yang Kai na ang Black Ink Clan ay naghanda na at naghihintay na mahulog sila sa kanilang bitag. Sa battleship, sumabog ang mga aura ng 8th Grade Heaven Opening Realm at kinabahan ang Territory Lords sa harap nila. Nagtama ang kanilang mga mata at biglang naging tense ang kapaligiran. Imposibleng mabuhay ng mapayapa ang dalawang lahi na matagal nang nag-aaway. Ngayon, walang mga kagyat na labanan, tanging mga misyon at mga utos. Sa sandaling dumaan ang Purifying Black Ink battleship sa Territory Gate, hinawakan ni Mona Ye ang kanyang mga kamay at ngumiti. Sir Yang Kai, magkita tayong muli sa lalong madaling panahon. Sa ibabaw, nakangiti siya, pero sa loob-loob niya, hindi niya mapigil ang magmura. 1 taon o 2 pa lang mula nang umalis si Yang Kai sa lugar na ito. Sir Mona Ye, binalikan din ni Yang Kai ang pagbati, isang mainit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo. Sa battleship, marami sa mga 8th grade master ang nagsuot ng kakaibang ekspresyon. Kung hindi nila isasaalang-alang ang awayan sa pagitan ng dalawang lahi, ang eksena ng pagkikita ni Yang Kai at Mona Ye ay parang isang reunion sa pagitan ng mga matandang magkaibigan. Gayunpaman, ang tila maalab na muling pagkikitang ito ay nasimulan ng paghaharap ng dalawang panig. Ayos lang, ayos lang. Mas masiglang ngumiti si Mona Ye kaysa kay Yang Kai. Ito ang lugar ng human race, paano mo ako may istorbo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yang Kai. Ang mga salita ng taong ito ay puno ng mga tinek. Sa sandaling iyon, hindi siya nagpapigil at simpleng tumawa. Balang araw, babawiin ko ito. Hindi mapawi ang ngiti ni Mona Ye. Kung gayon, maghihintay ako at tingnan. Tumanggo si Yang Kai. Isang araw. Hindi na sinubukan ni Mona Ye na makipagtalo sa kanya at sa halip ay iniba ang paksa. Dumating na si Sir Yang Kai. Huwag mag-alala, wala ako dito para pahirapan ang Black Ink Clan, nandito lang ako para maglakbay sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield. Kaya ganyan yan. Inihayag ni Mona Ye ang isang hitsura ng kaliwanagan. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay madalas na ngayon, at pinakilos pa ni Sir Yang Kai ang napakaraming human race master, kaya dapat mayroong isang bagay na mahalaga. Dahil iyon ang kaso, papaalisin na kita. Pakiusap. Salamat sa problema mo. Magalang na sabi ni Yang Kai bago lumabas sa Purifying Black Ink battleship at tumayo sa tabi ni Mona Ye. Ang pagkilos na ito ay bumulaga kay Mona Ye at hindi niya maiwasang lumingon kay Yang Kai. Kung nanatili si Yang Kai sa loob ng Purifying Black Ink battleship, talagang hindi niya ito maiisip, ngunit sa sobrang lapit ni Yang Kai. Hindi ba siya natatakot na bigla siyang aatake? Sa kanyang lakas bilang isang pseudo-royal lord, kung talagang gagawin niya ang lahat, kahit na mayroon si Yang Kai ng kanyang space ability, maaaring hindi siya makatakas ng hindi nasaktan. Sa oras na iyon, hanggat nagawa ng tunay na royal lord na makaalis sa Black Ink Nest, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Yang Kai. Hindi maaaring maging sobrang tanga ni Yang Kai. Kung talagang napakatanga niya, matagal na siyang namatay sa isang lugar. Pero anong ginagawa niya? Anong karapatan niya? Si Mona Ye ay naliligaw. Ngumisi lang si Yang Kai sa kanya at naglakad pasulong kasama niya habang casual na nagtatanong. Nasaan ang Royal Lord? Kung dati, hindi talaga siya magiging close ni Mona Ye. Ang pseudo-royal lord ay isa ring royal lord, hindi isang taong mababawasan niya ngayon. Ngunit ngayong mayroon na siyang nakakaligtas na trump card, hindi siya natakot kay Mona Ye. Sa kabaligtaran, sa paggawa nito, ang kabilang partido ay magiging kainahinala. Ang pakikitungo sa isang matalinong tao tulad ni Mona Ye ay hindi maaaring gawin ng hakbang-hakbang. Mangangailangan ito ng ilang uri ng abnormal na pagkilos upang magambala ang kanyang konsentrasyon. Totoo nga ang totoo. Ang pagtatanong ni Yang Kai tungkol sa Royal Lord ay naging mas mapagbantay kay Mona Ye. Hindi lang napakalapit sa kanya ni Yang Kai, nagkusa pa siyang magtanong tungkol sa Royal Lord. Ano ang sinusubukang gawin ng bastos na ito? Maraming pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan nang bigla siyang sumagot. Si Sir Royal Lord ay palaging may ilang nakatagong pinsala sa kanyang katawan at kasalukuyang nagpapahinga at nagpapagaling sa Black Ink Nest. Ang pinsala ni Sir Royal Lord. Maaari ba itong naiwan ko? Hindi alam ni Mona Ye kung paano tutugan. Para sa isang oras, ang kapaligiran ay lubhang kakaiba. Si Yang Kai at Mona Ye ay nakatayong magkatabi, nag-uusap ng casual, ang Purifying Black Ink battleship ay sumusunod malapit sa likuran,
habang ang Territory Lords ay nakatayo sa magkabilang gilid nila, ang kanilang mga ekspresyon ay kalmado at mapayapa. Unti-unting naghiwalay ang mga masters ng dalawang lahi. Pagkatapos lumipad ng 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Northern Pass, huminto si Mona Ye at nagsabi, "Sir Yang Kai, ipapadala ka namin dito." Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Mabuti, kapag may oras ako mamaya, ililibre kita ng inumin. Ang human race ay may hindi mabilang na masasarap na alak, kaya huwag palampasin ito." Agad na sumagot si Mona Ye, "Hindi ako umiinom. Lalo pang dahilan para subukan." Tumawa si Yang Kai. Pagkatapos ay naayos na. Sa sinabi nito, wala siyang pakialam sa reaksyon ni Mona Ye at nag-flashback sa Purifying Black Ink battleship. Sa ilalim ng kanyang utos, ang Purifying Black Ink battleship ay nagbago sa isang streak ng liwanag at lumipad ng mas malalim sa Black Ink battlefield. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala ang daloy ng liwanag, naramdaman ni Mona Ye ang pananakit ng kanyang mga ngipin. Sa orihinal, pinangunahan ni Yang Kai ang napakaraming 8th grade human race master sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya tiyak na hindi na siya makakabalik sa maikling panahon. Naghanda pa nga siyang pumunta sa frontline battlefield para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Sa huli, napigilan siya ng mga salita ni Yang Kai. Ang Northern Pass ay hawak na niya at ng Royal Lord ang kuta, masisiguro ang kaligtasan ng Black Ink Nest. Kung aalis siya, maaaring hindi mapigilan ng Royal Lord na mag-isa si Yang Kai. Sa oras na iyon, kahit na hindi siya magagapi sa larangan ng digmaan, makakahanap si Yang Kai ng pagkakataon na sirain ang Black Ink Nest habang siya ay wala. Ang gulo ng kapwa. Nanguna sa grupo ng Territory Lords pabalik sa Northern Pass, pinag-isipan ito ni Mona Ye ng mahabang panahon ngunit hindi pa rin ito nang ahas na umalis, maliban kung nagpa siya ang Black Ink Clan na lumikha ng isa pang pseudo-Royal Lord. Gayunpaman, ang presyo na kailangan nilang bayaran para lumikha ng pseudo-Royal Lord ay hindi maliit, at hindi rin nakayanan ng Black Ink Clan. Sa Purifying Black Ink battleship, nanatiling tahimik ang isang grupo ng 8th grade human race masters. Hindi sila nakaramdam ng kasiyahan dahil ligtas nilang naipasa ang Northern Pass at magalang na pinaalis sila ng Black Ink Clan, sa halip ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Nang dumaan sila sa mga abandonadong mountain pass na ito, nakita nila na ang mga mountain pass na ito ay puno na ngayon ng Black Ink Nests at malaking bilang ng Black Ink Clans. Ito ay isang sandata na ginamit ng human race sa Black Ink battlefield upang labanan ang Black Ink Clan. Ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ng mga ancestor ng human race, at hindi mabilang na mga pioneer na sundalo ang nagbuhos ng kanilang dugo at pawis sa mga bundok na ito. Ang bawat mountain pass ay mayroong heroic spirit monument na nakaukit ng mga pangalan. Ngunit ngayon, ito ay naging mga samsam sa digmaan ng Black Ink Clan. Marshall Peak, Kabanata 5666. Isang malakas na kalaban ng Divine Spirit. Matapos dumaan sa Northern Pass, maging si Yang Xiao, na may pinakaaktibong personalidad, ay tumahimik. Gayunpaman, ang mga mata ng bawat 8th grade master ay tila nag-aapoy sa isang nagniningas na liwanag, ang uri na pinag-alab ng puot at kahihiyan. Isang araw, ang nagniningas na liwanag na ito ay susunugan ang buong universo at susunugan ang langit. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nawala ang mapang ipong kapaligiran. Sa loob ng battleship, maraming 8th grade cultivator ang natipon sa mga grupo, na nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmissions. Kabilang sa 400 8th grade, bagamat karamihan sa kanila ay mga sumisikat na bituin tulad ni Yang Xiao, mayroon ding ilang mga veterano na umatras mula sa Black Ink battlefield kasama ang natitirang hukbo ng human race. Sila ay gumugol ng maraming oras sa Black Ink battlefield, at marami sa kanila ay ipinadala pa sa iba't ibang mga mountain pass upang labanan ang Black Ink Clan pagkatapos nilang makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ang hukbo ng ekspedisyon ng human race ay natalo at nawala ang Black Ink battlefield, kaya wala silang pagpipilian kundi ang umatras sa 3,000 mundo kasama ang natitirang hukbo. Makalipas ang libu-libong taon, sa wakas ay nagbalik sila. Ang mga hindi pa nakatapak sa Black Ink battlefield ay natural na masaya na hanapin ang mga veterano na ito at tanungin sila tungkol sa Black Ink battlefield. Nakikinig sa kamahalan ng dakilang hukbo ng human race at sa katatagan ng pagdaan sa bundok, lahat sila ay sabik na malaman ang tungkol dito. Ngayon, gayunpaman, ang mountain pass ng human race ay maaaring nasira o inabandona sa labas ng Northern Pass, kaya imposibleng makita ang eksena ng nakaraan. Si Yang Kai ay nakatayo sa unahan ng deck, pinananatiling mapagbantay ang kanyang paligid habang kinikilala din ang kanyang posisyon at ginagabayan ang Purifying Black Ink battleship pasulong.
Ang paglalakbay na ito tungo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay mahaba at aabutin ng hindi bababa sa 10 o 20 taon. Kung magkakaroon man ng kaunting paglihis sa takbo ng paglipad ng barko, magbubunga ito ng 1,000 kilometrong pagkakaiba, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa ilalim ng paghihimok ng isang grupo ng mga Divine Spirit, pumunta si Zujan sa tabi ni Yang Kai at ngumiti ng paumanhin. Sir. Tumango si Yang Kai at tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa grupo ng mga Divine Spirit na nagtatago sa malapit, nalilitong nagtanong. Ano iyon? Sa battleship, ang Divine Spirit at 8th grade human race ay medyo naiiba sa isa't isa at halos hindi nag-cross ang landas. Hindi dahil sa ayaw makipag-ugnayan sa kanila ng 8th grade, ngunit ang mga Divine Spirit na ito mula sa Great Cosmological Realm ay sadyang masyadong mayabang at malayo. Noong nagsilbi sila sa ilalim ng Head Office Division, palagi silang ganito. Kung hindi dahil dito, hindi naisip ni Yang Kai na dalhin sila sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ang mga Divine Spirit na ito, sa buong mundo, bukod sa kanyang sarili, marahil ay may isang tao lamang na maaaring sumupil sa kanila. Kung iniwan niya sila sa ilalim ng pagbabantay ng taong iyon, malamang na mas masunurin sila. Napakamot ng ulo si Zujan at medyo nabigla. Sir, tinanong ako ng Faye na iyon na magtanong tungkol sa sitwasyon sa Ancestral Land. Nang marinig si Zujan na magsalita ng ganito, hindi napigilan ni Faye na imulat ang kanyang mga mata, tahimik na minumura ang bastard na ito dahil sa pagiging hindi tapat, talagang tinutulak siya palabas bilang isang kalasag. Ang mga Divine Spirit ay likas na nagmamalasakit sa Ancestral Land. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ng kapanganakan ng mga Divine Spirit, ang pinagmulan ng kanilang pag-iral. Kahit anong Divine Spirit pa iyon, pagkatapos nilang maging adulto, mararamdaman nila ang pagkakaroon ng Ancestral Land. Alam din nila na ang paninirahan sa Ancestral Land ay magdudulot sa kanila ng malaking pakinabang. Karamihan sa mga Divine Spirit na ito ay nakarating na sa 8th grade, kaya kung gusto nilang umunlad pa sa hinaharap, ang Ancestral Land ang tanging pag-asa nila. Sa kasamaang palad, bagamat nakalabas na sila sa Great Cosmological Realm sa loob ng 3,000 taon, hindi pa sila nakapunta sa Ancestral Land at palaging nasa ilalim ng command ng Human Race Head Office Division. Ngunit ngayon na ang Black Ink Clan ay sumalakay sa langit, ang Ancestral Land ay matagal nang inabandona ng mga Divine Spirit na naninirahan doon, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Marahil si Yang Kai lang ang nakakaalam nito. Dahil sa paglipas ng mga taon, siya lang ang may pinakakumpletong pag-unawa sa labas ng mundo. Sa pakikinig sa tanong ni Zujan, halos naunawaan ni Yang Kai ang kanilang iniisip. Dahil gusto niyang tumakbo ang kanyang mga kabayo, natural na kailangan niyang pakainin ang mga ito ng damo. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Maganda ang Ancestral Land, kaya hindi na kailangang mag-alala. Kakabalik ko lang roon ilang araw na ang nakakaraan, ngunit ang pagkonsumo ng Ancestral Chi doon ay medyo matindi, kaya natatakot ako na magtatagal ito para makabawi. Automatikong binaliwala ni Zujan ang ikalawang kalahati ng pangungusap, nagningning ang mga mata nito habang nakikinig. Alam ko na, paanong may mangyayari sa isang sagradong lugar tulad ng Ancestral Land. Ang Fae na iyon ay lumaki ng 3 ulo ng walang kabuluhan at sinabi pa na ang Ancestral Land ay maaaring nawasak ng Black Ink Clan. Napangiti si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, ang Ancestral Land ay napaka-espesyal. Kahit na gumuho ang langit, ang Ancestral Land ay hindi masisira. Nasaksihan ni Yang Kai ang pagsilang ng Ancestral Land sa walang katapusang agos ng panahon, kaya mas kwalipikado siya kaysa sino man na husgahan ang puntong ito. Noong nakipaglaban siya kay Diwu sa Ancestral Land, sapat na ang intensity ng labanan para sirain ang hindi mabilang na Universe Worlds, ngunit ang Ancestral Land ay nanatiling hindi nasaktan. Matagal na ang nakalipas, ang labanan sa pagitan ng Dragon Emperor at Phoenix Empress at ng Black Ink Giant Spirit God ay sumiklab sa Ancestral Land. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Ancestral Land ay hindi kapani-paniwalang matibay, matagal na itong nawasak. Kung darating ang araw na maaalis natin ang problemang ito sa Black Ink Clan, makakabalik ka sa Ancestral Land upang maglinang. Pag-aliw ni Yang Kai. Lalong nagningning ang mga mata ni Zujan nang mariin itong tumango. Talagang darating ang araw na iyon. Noong nakaraan, ang mga Divine Spirit na ito na lumabas sa Great Cosmological Realm ay nakatali sa Source Oath at lumahok sa digmaan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Ngayong malapit na ang takdang panahon ng Source Oath, kailangan silang bigyan ng pag-asa bago sila ganap na ma-motivate. Ang Ancestral Land ang kanilang pag-asa. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Kai tungkol sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Divine Spirit na ito at ng iba pang mga Divine Spirit.
Sa kasalukuyan, ang mga divine spirit na nakatayo sa panig ng human race ay hindi lamang ang mga mula sa Great Cosmological Realm. May tatlong grupo talaga. Ang isang grupo ay pinamunuan ng Kun Clan, si Asher Luan, na nagmula sa Ancestral Land, habang ang isa pang grupo ay pinamunuan ng Dragon at Phoenix, ang mga divine spirit mula sa No Return Pass. Ang dalawang pangkat ng mga divine spirit ay nagmula sa parehong pinagmulan, kaya walang gaanong hadlang sa pagitan nila. Gayunpaman, wala sa kanila ang talagang nagustuhan ang grupo ni Zujan. Ang mga divine spirit ng Great Cosmological Realm ay lahat ay nakulong dahil ang kanilang mga ancestor ay nakagawa ng isang uri ng malaking pagkakamali. Higit pa rito, ang kanilang pagganap sa larangan ng digmaan ay sadyang hindi kapanipaniwala, kaya si Zujan at ang iba pa ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga divine spirit. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nakaramdam din si Zujan ng kawalan. Kung talagang babalik siya sa Ancestral Land sa hinaharap, kung paano makihalubilo sa mga divine spirit ay malamang na isang problema. Habang nag-uusap sila, may lumapit sa akin. Tumangala si Yang Kai at ngumiti. Junior Sister Gu, Senior Brother Yang. Sagot ni Gupan. Ang elite na disipulong ito mula sa Langya Paradise ay nagil-inang sa loob ng libu-libong taon at ngayon ay nagkaroon ng 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation, na naging isa sa mga haligi ng human race. Noong una silang nagkita sa Great Cosmological Realm, nakakondensed lang sila ng Dao Cells. Nakilala ni Zujan si Gupan at bahagyang tumango. Hindi naman kakaiba na magkakilala sila. Si Gupan ay pinili ng one-legged bull para maging tagapagdala sa Great Cosmological Realm noon, at nakakuha siya ng ilang benepisyo mula sa one-legged bull. Ngayong ang one-legged bull ay nasa Purifying Black Ink battleship na rin, natural na nakipagkita si Gupan sa kanila para magbigay ng pagbati, kaya natural na alam ni Zujan. Sinabi ni Zujan, "Sir, mangyaring magpatuloy. Aalis muna ako." Pagkasabi niya nun ay tumalikod na siya para umalis. Nang madaanan niya si Gupan, nagkataon na binuksan niya ang kanyang miniature universe at lumabas ang isang figure. Agad na tumigil si Zujan sa kanyang kinatatayuan at tila may naramdaman. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tumingin siya sa figure na kalalabas lang at nakita niya ang isang babae na ang cultivation ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm lamang. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsusuri dito, wala siyang nakita at pasimpleng umiling sa pagkalito. Pagbalik sa panig ng mga divine spirit at nakita ang kanyang seryosong ekspresyon, nagtanong ang isa sa kanila. Ano ang mali? Napakamot ng ulo si Zujan at lumingon sa likod bago sumagot. Wala lang, baka nagkamali ako. Ngayon pa lang, nang lampasan niya ang babaeng nasa 7th grade na lumitaw sa kawalan ng hangin, pakiramdam niya ay may kaharap siyang malaking kaaway, na para bang nakilala niya ang kanyang kaaway. Natural, hindi niya ito sinabi ng malakas, hindi pinapayagan si Fei at ang iba pa na kutsain siya dahil sa pagiging duwag. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi ganap na isang ilusyon. Medyo kakaiba ang babaeng ito sa 7th grade. Sa harap ng deck, lumabas si Zhang Ruoxi mula sa miniature universe ni Gupan. Nitong mga nakaraang taon, siya at si Gupan ay hindi mapaghihiwalay. Sa elite na disipulong ito na nag-aalaga sa kanya at sa kanyang relasyon kay Yang Kai, medyo komportable ang mga araw ni Zhang Ruoxi sa Langya Paradise. Sa kasamaang palad, noong siya ay nakalusot sa Heaven Opening Realm sa nakaraan, siya ay nagpino ng 5th grade resources at direktang nakamit ang 5th grade Heaven Opening Realm. Kung hindi, siya ay ituturing na mataas ng mga nakatataas ng Langya Paradise. Nang hilingin ni Yang Kai sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na kolektahin ang mga sundalo ng withdrawing Black Ink Army, si Zhang Ruoxi ay dinala ni Gupan sa kanyang miniature universe. Sir. Yumuko si Zhang Ruoxi nang may paggalang. Inabot ni Yang Kai at tinulungan siyang tumayo, nakangiting masayang. Si Ruoxi ay isa ng 7th grade. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Matapos magsanib puwersa ang mga Great Emperors ng Star Boundary upang labanan ang Great Demon God na si Mo Sheng, siya at si Ruoxi ay tumalon mula sa tanikala ng Universe World at sabay na umalis sa Star Boundary, ngunit naaksidente sila sa daan at nagkahiwalay sa isa't isa. Siya ay na-stranded sa Seven Wondrous Land, habang si Ruoxi ay dumaan sa maraming paghihirap, hanggang sa natagpuan niya ang Langya Paradise at ginamit ang kanyang ancestral connection para makapasok sa Langya Paradise. Pagkatapos ng ilang taon, bagamat nagkita na sila noon, hindi pa talaga sila masyadong nag-interact. Sa huling pagkakataon na nakita niya siya, si Ruoxi ay nakalusot lamang sa 5th grade Heaven Opening Realm, at ngayon ay isa na siyang 7th grade. Ito ang pinakamasayang bagay sa buhay. Pagkatapos ng libu-libong taon ng digmaan, muli siyang nakakita ng pamilyar na mukha. Sa pagkakataong ito,
nagpadala rin ang Langya Paradise ng ilang tao sa withdrawing Black Ink Army, kasama si Gupan bilang pinuno, natural na dumating si Zhang Ruoxi. Naaalala ang pagtataka sa mukha ni Zujan ngayon, ngumiti si Yang Kai at sinabing, mukhang naging mas dalisay ang iyong bloodline. Ang bloodline ni Zhang Ruoxi ay ang Heaven Grade bloodline, si Yang Kai ay hindi malinaw kung ano ang bloodline na ito. Ang alam niya lang noon ay sa Star Boundary, ang Heaven Grade ay ang kaaway ng lahat ng Divine Spirit bloodlines. Bumalik sa Star Boundary, mayroong isang Wild Ancient Land, isang paraiso para sa monster race. Nagkaroon ng Blood Gate sa Ancient Land, at maraming Divine Spirit sources ang tinatakan sa loob ng Blood Gate, na pinagnanasan ng maraming big monsters ng Ancient Land. Pagkatapos ng lahat, kung makukuha ng isang tao ang mga source na ito, magkakaroon sila ng pagkakataong magmana ng kapangyarihan ng Divine Spirit. Para sa Blood Gate na ito ay nilikha ng ancestor ni Zhang Ruoxi, ang may-ari ng Heaven Grade bloodline. Dati ay maraming Divine Spirit sa Star Boundary, na nagdadala ng kaguluhan sa mundo. Naawa ang Heaven Grade sa mundo at pinatay ang lahat ng mga Divine Spirit na ito, kinuha ang kanilang source at tinatakan ito sa loob ng Blood Gate bilang parusa. Martial Peak, Kabanata 5667. Ang pagkalito ni Ruoxi. Ang Blood Gate ay nabuo mula sa Heaven Grade Blood Essence at ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa Wild Ancient Land. Kahit na ang pinakamakapangyarihang monster race ay hindi maglalakas loob na lapitan ito. Ang nasabing Blood Gate ay mabubuksan lamang ng tagapagmana ng Heaven Grade Bloodline. Sa kasamaang palad, pagkatapos na pumanaw ang Heaven Grade, ang kanyang bloodline ay nawala sa mortal na mundo, at ang mga inapo ng Heaven Grade ay hindi nadiskubre ang kaluwalhatian ng kanilang mga ancestor at unti-unting tinanggihan, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala sa mundo. Nang maglaon, nang magising ang bloodline ni Zhang Ruoxi, pumasok siya sa Blood Gate at isinama si Xiao Xiao. Ang kasalukuyang Taiyu na katawan ni Xiao Xiao ay minana mula sa Divine Spirit Source Taiyu. Marami sa big monsters ng Star Boundary ang nakinabang ng husto sa pamana ng ilang uri ng Divine Spirit Source mula sa Blood Gate, na nagpapahintulot sa kanila na umakyat sa kalangitan. Kahit ngayon, aktibo pa rin sila sa iba't ibang larangan ng digmaan ng Great Territory, tulad ng Luanfeng at Fanwu. Nagtaglay lamang sila ng bakas ng linya ng dugo ng Divine Spirit at hindi dalisay, ngunit pagkatapos makakuha ng katumbas na halaga ng source ng Divine Spirit, sila ay matatawag na tunay na Divine Spirit at lahat ay pumunta sa Divine Spirit Ancestral Land upang linangin. Sa pag-iisip nito, biglang naging blanko ang ekspresyon ni Yang Kai. Tanging isang Divine Spirit ang maaaring magkaroon ng isang bloodline. Ano nga ba ang Heaven Grade bloodline ni Zhang Ruoxi? Ang ganitong uri ng bloodline ay may natural na pagsupil patungo sa isang Divine Spirit, at mula sa reaksyon ni Zujan ngayon, halatang kakabalikat lang nila sa isa't isa. Ang isang dalubhasa tulad ni Zujan ay nakadama ng bakas ng panganib mula sa paglilinang ng 7th grade ni Ruoxi. Sa katunayan, nang tumayo si Zhang Ruoxi sa harap ni Yang Kai, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng bahagyang pagpintig. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa kanyang Dragon Vein. Gayunpaman, dahil pamilyar sila sa isa't isa at alam nilang imposibleng saktan siya ni Zhang Ruoxi, ang bahagyang pagpintig na ito ay hindi masyadong malakas. Ngunit kung sila ay estranghero, ang kaunting pintig na ito ay sapat na upang mapataas ang pagbabantay ni Yang Kai. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman. Sa madaling salita, maaaring lumaki ng husto ang Heaven Grade bloodline ni Zhang Ruoxi, o ang Dragon Vein ni Yang Kai ay lumaki ng husto na ang kanyang persepsyon sa bloodline ni Ruoxi ay naging mas malakas. Sir, medyo marunong ka, may itatanong si Ruoxi sa iyo. Mahinang sabi ni Zhang Ruoxi. Gamit ang kanyang kamay, si Gupan ay naglagay na ng harang sa kanilang tatlo, na naghihiwalay sa kanila sa labas ng mundo. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang sasabihin ni Ruoxi ay tiyak na sobrang confidential sa kanya, kung hindi, si Gupan ay hindi magiging maingat at agad na tumango. Sige, sinabi ni Zhang Ruoxi. Dapat malaman ni Sir na pagkatapos ay condense ni Ruoxi ang kanyang dawsil sa nakaraan, pinino niya ang isang 5th grade resources, at direktang maabot ang 5th grade Heaven Opening Realm. Tumango si Yang Kai. Natural, alam niya ang tungkol dito. Noon, dahil sa bagay na ito, sinubukan niyang hikayatin si Zhang Ruoxi na pinuhin ang isang resource sa 6th grade. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng 5th grade at 6th grade, lalo na pagdating sa huling limitasyon. Sa oras na iyon, may dala pa siyang Taiyi Clean Soul Water. Hanggat handa itong kunin ni Zhang Ruoxi, maaari niyang hugasan ang kanyang naipon na dawsil at magsimulang muli. Gayunpaman,
ang paggawa nito ay magkakaroon ng malaking panganib. Ito ay nauugnay sa Dawsil, kaya ang anumang kapabayaan ay nakamamatay. Kasabay nito, naramdaman ni Ruaxi na ang pagpino ng resource sa ika-6 na baitang ay napakahirap, kaya hindi siya pinilit ni Yang Kai. Si Ruaxi ay isa na ngayong 7th grade, at naabot na rin niya ang rurok ng kanyang cultivation. Patuloy ni Zhang Ruaxi. Sa lahat ng mga taon na ito, sinundan niya si Gupan sa larangan ng digmaan upang patayin ang hindi mabilang na mga kaaway at nakakuha ng maraming merito sa labanan, kaya hindi siya kailanman nagkulang sa cultivation resources. Ang kasalukuyang kapaligiran ay mapanganib para sa mga sundalo ng human race, ngunit ito ay isang pagkakataon din. Hanggat sila ay naglakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay, maaari nilang ipagpalit ang anumang bagay na gusto nila sa mga merito sa labanan. Hindi ito tulad noong nakaraan, kung saan ang lahat ng magagandang bagay ay hawak ng Cave Heaven Paradise at bihirang makita ng mga ordinaryong cultivator. Si Zhang Ruaxi ay isang masipag na cultivator, at ngayong mayroon na siyang sapat na battle merits para ipagpalit sa mga materyales, natural na siyang naglilinang ng madalas, kaya hindi nakakaiba para sa kanya na maabot ang tuktok ng 7th grade. Pero sir, tumangala si Ruaxi kay Yang Kai, na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Nararamdaman ni Ruaxi na ang kanyang paglilinang ay hindi pa umabot sa hangganan ng pagiging perpekto, ni hindi niya nararamdaman ang natural na kadena sa kanyang miniature universe. Si Yang Kai, na matamang nakikinig, ay biglang naging seryoso. Talaga. Ang mga salita ni Zhang Ruaxi ay hindi gaanong tunog, ngunit ang puso ni Yang Kai ay nasa kaguluhan. Hindi niya maramdaman ang natural na gapos sa kanyang miniature universe. Ito ay kakaiba. Kailangang malaman ng isang tao na nararamdaman na ni Yang Kai ang kadena na ito. Ang Heaven Opening Realm method ng human race ay may mga kakulangan at hindi perpekto, isang bagay na kamakailan lang napagtanto ni Yang Kai. Noong nakaraan, naiintindihan ni Kang at ng iba pang siyam ang Heaven Opening Realm method sa ilalim ng World Tree, na nagpapahintulot sa human race, na orihinal na mahinang lahi, na mabilis na umangat sa katanyagan. Ang kanilang lahi ay nagbunga ng maraming masters at dakilang masters, kaya masasabing walang hangganan ang kanilang mga nagawa. Kung walang Heaven Opening Realm method, walang human race ngayon. Ang ganitong uri ng kontribusyon ay isang bagay na hindi mabuburin ng sino man sa anumang panahon. Ang nakababatang henerasyon ng human race ay nakatanggap lahat ng mga pagpapala ng 10 martial ancestors na ito, na nagpapahintulot sa kanila na makamit kung ano ang mayroon sila ngayon. Natural, si Yang Kai ay puno ng paggalang sa mga martial ancestors na ito. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang Heaven Opening Realm method ay hindi kumpleto. Kung ito ay isang perpektong great daw, pagkatapos ng pagsulong sa Heaven Opening Realm, hindi na magkakaroon ng anumang mga paghihigpit sa grado ng paglilinang ng isang tao. Ito ay dapat na isang great daw na maaaring humantong sa isa sa dulo ng martial daw at maabot ang tuktok ng martial daw. Ang great daw na ito ay dapat na makinis at walang harang. Ngunit ngayon, nagkaroon ng wakas sa great daw. Ang limitasyon ng 5th grade ay 7th grade Heaven Opening Realm, at ang limitasyon ng 6th grade ay 8th grade Heaven Opening Realm. Ang epekto ng World Fruit ay katumbas ng pagpapalawak ng limitadong great daw ng isang tao, na nagpapahintulot sa taong kumain nito na lumakad pa, ngunit may limitasyon pa rin. Direktang naabot ni Yang Kai ang 5th grade Heaven Opening Realm at kumain ng isang mid-grade World Fruit, kaya isa na siyang 8th grade Heaven Opening Realm cultivator. Bagamat hindi pa niya naaabot ang rurok, malapit na siya. Noong naglilinang pa siya sa Star Boundary World Tree, naramdaman na niya ang hindi nakikitang mga tanikala sa kanyang miniature universe. Ang mga kadena na ito ay parang kandado, na ikinakandado ang posibilidad ng kanyang sariling grade daw na patuloy na maggalugad ng higit pa, gayon din ang posibilidad ng paglawak ng teritoryo ng miniature universe palabas. Habang lumalaki ang sariling pundasyon ni Yang Kai, ang mga kadena na ito ay naging mas malinaw. Ang bawat master na nakarating sa dulo ng kanilang martial daw ay malinaw na nararamdaman ang hindi nakikitang kadena sa kanilang mga katawan. Ito ay isang bagay na umiral mula nang ipanganak ang Heaven Opening Realm. Gayunpaman, sinabi ni Zhang Ruaxi na hindi niya naramdaman ang gapos na iyon. Ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Kung si Ruaxi ay talagang may pinakamataas na cultivation ng 7th grade, dapat ay matagal na niya itong naramdaman. Hindi nakakagulat na tinatakan ni Gupan ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi maliit, at kung ang balita tungkol dito ay kumalat, maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan. Sino pa ba ang nakakaalam nito? Mataimtim na tanong ni Yang Kai. Lumingon si Ruaxi at tumingin sa paligid. Bukod kay Senior Sister Gu, mayroon lamang sir.
Sa katunayan, noong una niyang napansin ang sarili niyang sitwasyon, gusto niyang tanungin si Yang Kai tungkol sa bagay na ito, ngunit sa kasamaang palad, mataas ang posisyon ni Yang Kai at hindi alam ang kanyang kinaroroonan, kaya wala siyang paraan para humingi ng tulong sa kanya. Buti na lang, sila ang bumubuo ng withdrawing Black Ink Army sa pagkakataong ito at nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala siya, kung hindi, hindi niya talaga alam ang gagawin. Sa Langya Paradise, bagamat may mga matatandang nagmamalasakit sa kanya, hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang mga ito, ang lahat ng pangangalaga sa kanila ay dahil sa relasyon nila ni Yang Kai. Sa mundong ito, si Yang Kai lang ang makakapidyo sa kanya ng kahit ano. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tama ang pag-iingat ni Ruotsi. Sa kasalukuyan, ang nakakulong sa mga amo ng human race ay ang mga tanikala ng miniature universe. Kung makakagawa sila ng paraan para masira ang kadena na ito, tiyak na magkakaroon ng maraming master ang human race. Isinasantabi ang lahat, ang mga 8th grade master ay matagal nang nakarating sa dulo ng kanilang martial daw. Hanggat nabigyan sila ng pagkakataon, magkakaroon sila ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa 9th grade. Kung kumalat ang balita tungkol sa sitwasyon ni Zhang Ruotsi, anuman ang mga konsiderasyon ng Human Race Head Office Division, kailangan nilang hilingin sa kanya na bumiyahe at maunawaan ang dahilan. Kapag dumating ang oras na iyon, bihira na siyang malaya. Maaari ko bang makita ang iyong miniature universe? Tanong ni Yang Kai. Natural na hindi tumanggi si Ruotsi, at sabay tango, binuksan niya ang pinto ng kanyang miniature universe. Sinuri ni Yang Kai ang kanyang divine sense at agad na naramdaman ang isang napakadalisay at mayamang aura ng world force. Napakaganda ng pundasyon ni Ruotsi at halos maabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa mga tuntunin ng lakas sa kanyang mga kapantay, ang kanyang 7th grade Heaven Opening Realm Strength ay talagang isa sa pinakamahusay. Walang espesyal sa miniature universe, sadyang mas malaki ng bahagya ang kanyang teritoryo kaysa sa miniature universe ng ordinaryong 7th grade, at gaya ng sinabi ni Ruotsi, isa na siyang pinakamataas na 7th grade. Gayunpaman, mabilis nang umiti si Yang Kai at nagpadala ng voice transmission. Bakit ka nag-iimbak ng napakaraming small stone race? Ang miniature universe ni Ruotsi ay parang isang tunay na world universe. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator, at ang miniature universe ay matagal nang nagbago mula sa ilusyon tungo sa solid. Tila sinadya niyang maglipat ng maraming bulaklak at halaman dito para maging maganda at mabango ang miniature universe. Gayunpaman, sa isang tiyak na lugar ng miniature universe, mayroong 200 sundalo ng small stone race. Ang Sun Small Stone Race at ang Moon Small Stone Race ay sinakop ang halos kalahati ng lugar, at karamihan sa kanila ay medyo malakas. Mayroong kahit isang 8th grade na katumbas ng Small Stone Race na 100 zang ang taas. Natural na alam ni Yang Kai ang pinagmulan ng mga Small Stone Race cultivator na ito. Dati, sa Ancestral Land, ipinasa niya ang hukbong Small Stone Race na kanyang dinambong mula kina Big Brother Wang at Big Sister Land sa iilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters upang ibalik sa Human Race Head Office. Ang Head Office Division ay natural na ipapamahagi ang mga miyembro ng Small Stone Race upang madagdagan ang lakas ng mga sundalo ng Human Race. Gagamitin ng mga sundalo ng Human Race ang kanilang sariling lakas upang ipagpalit ang kanilang mga merito sa labanan para sa kaukulang grado ng Small Stone Race mula sa iba't ibang military department at supply department ng iba't ibang Great Territory. Pagkatapos, pinipino nila ang mga ito upang maging mga sandata at gagamitin ang mga ito upang tulungan sila sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Sa pangkalahatan, maaaring pinuhin ng isang sundalo ng Human Race ang 3 o 5 miyembro ng Small Stone Race, at kahit napino pa nila, hindi imposibleng pinuhin sila. Ang pangunahing problema ay ang katalinuhan ng Small Stone Race ay masyadong mababa at hindi sila masunurin. Kahit napino sila, mahirap utusan sila. Natural na alam ito ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, nang ang mga sundalo ng Human Race ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa iba't ibang larangan ng digmaan, karamihan sa kanila ay may Small Stone Race na kalahok. Kadalasan, umaasa ang mga sundalo ng Human Race sa magiting na pakikipaglaban ng Small Stone Race para makatakas sa panganib o pumatay ng malalakas na kaaway. Para sa Human Race, ang Small Stone Race ay lubhang kapakipakinabang. Ang akumulasyon ni Ruotsi ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race ay medyo naguluhan kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay ipinagpalit sa mga merito ng labanan, kaya ang kanilang halaga ay hindi maliit, lalo na ang katumbas ng 8th grade na Small Stone Race. Kahit na ito ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, magiging malaking tulong pa rin sila. Martial Peak, Kabanata 5668
Makapangyarihang Heaven Punishment Bloodlines. Ang 200 small stone race na ito lamang ang napakaraming merito sa labanan. Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay wala siyang naramdamang anumang senyales ng pagpipino mula sa mga miyembro ng small stone race na ito. Parang iniimbak lang sila ni Zhang Ruoxi at walang balak na gamitin ang mga ito. Ang boses ni Ruoxi ay umalangaw sa miniature universe. Ire-report ko sana sa iyo ang bagay na ito mamaya. Ito rin ang gustong itanong sa iyo ni Ruoxi. Medyo nagulat si Yang Kai. Maaaring may espesyal na layunin si Ruoxi sa pag-iimbak nitong miniature universe. Ngunit dahil sinabi iyon ni Ruoxi, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang mga pagdududa at maingat na imbestigahan ang kanyang miniature universe. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang divine sense sa paligid ng teritoryo ng miniature universe. Ang miniature universe ng Heaven Opening Realm Cultivator ay mahalagang kapareho ng isang tunay na world universe. Maaaring tawaging territory barrier ang gilid ng isang teritoryo. Ang territory barrier na ito ay isang natural na hadlang na nagsisiguro na ang lakas ng miniature universe ay hindi tatagas, at isa rin itong uri ng kadena na naglilimite sa paglaki ng isang cultivator. Kapag ang isang cultivator ay nilinang at pino ang mga mapagkukunan at mga table tasks, ang kanilang pundasyon ay patuloy na lalago, at ang pinakahalatang pagpapakita nito ay ang pagpapalawak ng teritoryo ng miniature universe. Ang isang bagong advanced na 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator at isang bihasang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay parehong nasa parehong grado, ngunit may malaking agwat sa pagitan ng mga teritoryo ng dalawa. Ang teritoryo ng huli ay maaaring ilang beses o higit pa kaysa sa nauna. Ang laki ng isang teritoryo ay maaaring direktang makaapekto sa lakas ng Heaven Opening Realm Cultivator. Iyon ang dahilan kung bakit sa Black Ink Battlefield, ang mga cultivator na nahawahan ng Black Ink Strength at walang pagpipilian kundi ang humiwalay sa kanilang mga teritoryo ay makakaranas ng matinding pagbaba ng lakas. Kung sila ay humiwalay sa napakaraming teritoryo, maaari pa nga silang magdusa ng pagbaba sa grado o mamatay pa nga. Bukod pa rito, kapag ang teritoryo ng miniature universe ay naputol, ang miniature universe ay magiging hindi kompleto, na lubhang makakaapekto sa kanilang pagsulong sa hinaharap. Sa mundong ito, mayroon lamang ang profound female spirit fruit na maaaring kumpunihin ang miniature universe. Si Xiang Shan ay minsang bumagsak ng grado dahil pinutol niya ang teritoryo ng kanyang miniature universe. Bagamat matagal na itong naayos at naibalik ang kanyang lakas, dahil sa kanyang mga aksyon noon, bahagyang naapektuhan pa rin ang kanyang tagumpay sa 9th grade. Ang dahilan kung bakit nagawang ISIL ng Universe 4 Pillars at maging ang World Tree Clone ang miniature universe ay dahil ang mahiwagang kapangyarihan ng mga artifact na ito ay nakaapekto sa teritoryo ng miniature universe at sa territory barrier, na humahadlang sa anumang panlabas na puwersa sa pagsalakay dito. Sa makatuwid, ang mga may Universe 4 Pillars o World Tree Clone ay hindi natatakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength. Kahit na hawak ng miniature universe ang Black Ink Strength, madali nila itong may tatatak. Kapag naabot na ng teritoryo ng miniature universe ang limitasyon nito, ang cultivator ay makakarating sa isang bottleneck. Kung malalampasan nila ang limitasyong ito, magagawa nilang sumulong sa susunod na yugto, na hahayaan ang kanilang teritoryo na lumawak muli at hahayaan ang kanilang lakas na sumailalim sa napakalaking pagbabago. Kung si Ruoxi ay nasa tuktok na ngayon ng 7th grade, kung gayon ang teritoryo ng miniature universe ay lumawak na sa limitasyon nito. Ang limitasyong ito ay ang pinakamalaking limitasyon ng kanyang buhay, kaya lohikal na pagsasalita, imposible para sa kanyang kaharian na umunlad pa. Nagpadala si Yang Kai ng voice transmission at ginamit ang kanyang lakas para suriin ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, ang miniature universe ni Ruoxi ay yumanig at ang territory barrier ay gumalaw. Nagulat si Yang Kai at mabilis na naisip ang kanyang iniisip. Sa kanyang harapan, bahagyang namutla ang mukha ni Zhang Ruoxi dahil sa kanyang mga kilos. Pagkatapos ng lahat, ang miniature universe ay nayanig mula sa loob, kaya't walang sino man ang magiging maganda tungkol dito. Sa kabutihang palad, nakontrol ng mabuti ni Yang Kai ang kanyang lakas at hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala kay Ruoxi, kaya kailangan lang niyang maghinay-hanay saglit. Nagtanong si Gupan. Paano ito? Kakaiba. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Talagang may potensyal si Ruoxi na patuloy na mapabuti ang kanyang cultivation. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat ngayon, natitiyak ni Yang Kai na kahit na umabot na sa bottleneck ang cultivation ni Zhang Ruoxi, hindi pa niya naaabot ang dulo ng kanyang martial Dao. Hanggat siya ay nagsumikap at nalagpasan ang bottleneck na ito, magagawa niyang makapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm. Nakakabigla ito. Si Yang Kai ay naglakbay sa malayo at malawak sa loob ng maraming taon at nakipag-ugnayan sa lahat ng uri ng mga cultivator ng lahi ng tao,
na marami sa kanila ay high-grade Heaven Opening Realm, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtaan ang kanilang mga tanikala sa landas ng paglilinang. Ito ay ganap na binawi ang pagkaunawa ni Yang Kai sa Heaven Opening Realm. Maging si Yang Kai mismo ay naapektuhan ng hindi nakikitang kadena na ito. Sa pakikinig sa sagot ni Yang Kai, hindi mapigilan ni Gu Pan na magpakita ng kagalakan. Dati na niyang inimbestigahan ang sitwasyon ni Zhang Ruoxi, at bagamat nakarating siya sa parehong conclusion bilang Yang Kai, hindi pa rin siya kumpiyansa sa sarili niyang paghuhusga. Ngayon ay tila tama ang kanyang paghatol. Pagkatapos ng lahat, kahit si Yang Kai ay nagsabi na, ito ay isang magandang bagay para kay Zhang Ruoxi. Sa una, maaari lamang siyang mag-cultivate hanggang sa rurok ng 7th grade, ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maabot ang 8th grade o kahit na 9th grade. Sandaling nag-isip si Yang Kai bago nagtanong. Kumain ba si Ruoxi ang world fruit? Umiling si Zhang Ruoxi. Hindi pa. Naisip ito ni Yang Kai saglit. Ang world fruit ay napakamahalagang kayamanan kaya hindi ito makukuha ng mga ordinaryong tao, at kung talagang naubos ito ni Ruoxi, hindi siya maguguluhan. Hindi naiintindihan ni Sir ang sitwasyon ni Ruoxi. Tanong ni Zhang Ruoxi. Umiling si Yang Kai. Wala pa akong narinig na tulad mo, ngunit nakikita ko na ang miniature universe mo ay may matibay na pundasyon, kaya walang mali doon. Ang bagay na ito ay dapat nakapakipakinabang lamang sa iyo at hindi nakakapinsala. Kung bakit nangyari ang ganoong sitwasyon. Mayroon akong haka-haka. Pakipaliwanagan ako, sir. Seryoso siyang tiningnan ni Zhang Ruoxi. Sinabi ni Yang Kai. Bloodline. Ang Heaven Grade Bloodline na nagising mo ay dapat may ilang espesyal na katangian. Dapat itong espesyal na katangian ang nagbigay daan sa iyo na huwag pansinin ang mga likas na tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Ibig sabihin ni Sir, ilagay natin sa ganitong paraan. Paliwanag ni Yang Kai. Sa mga tuntunin ng bloodline, ang ordinaryong lahi ng tao ay walang isa. Sa malawak na sansinukob na ito, ang mga Divine Spirit lamang ang may pamana ng dugo, kaya ang paglilinang ng mga Divine Spirit ay walang mga paghihigpit. Hanggat patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang mga kadugo at gisingin ang mga mana ng kanilang mga ancestor, patuloy silang lalakas. Kung ikukumpara sa human race na nililinang ang Heaven Opening Realm Method, ang iyong Heaven Grade Bloodline ay maaari ding isang uri ng Divine Spirit Bloodline, kaya ang pagtaas ng iyong lakas ay katulad ng sa Divine Spirits. Pagkasabi nito, biglang napagtanto ni Yang Kai ang problema. Kung ang Heaven Grade Bloodline ay talagang isang uri ng Divine Spirit Bloodline, kung gayon si Zhang Ruoxi ay magkakaroon din ng likas na kadena dahil umasa siya sa Heaven Opening Realm Method ng human race para sumulong. Kung kunin si Yang Kai bilang isang halimbawa, maaari na siyang ituring na isang miyembro ng Dragon Clan na puro dugo, ngunit dahil ginamit niya ang Heaven Opening Realm Method upang makapasok sa Heaven Opening Realm noon, gaano man kalinis ang kanyang Dragon Vein, ito ay limitado pa rin ang kanyang likas na tanikala. Siya ay natigil sa tuktok ng 8th grade, at maging ang kanyang Dragon Vein ay medyo pinaghigpitin, na nagpapahintulot sa kanya na linangin sa 9,999 na Zhang Ancient Dragon Body sa Ancestral Land ngunit hindi pa rin makalusot sa Divine Dragon Realm. Tanging kapag nakalusot siya sa 9th grade, masisira ang huling hakbang sa Dragon Vein. Ang sitwasyon ni Soyan ay kapareho ng kay Yang Kai. Bagamat si Soyan ay may bloodline ng Phoenix Clan, hanggat umaasa siya sa Heaven Opening Realm Method para linangin, magdurusa siya sa mga kakulangan nito. Sa buhay na ito, ang 8th grade ang magiging pinakamataas niya, at ang bloodline ng Phoenix Clan ay titigil sa isang punto. Ang Heaven Opening Realm Method na ito ay ipinasa mula sa 10 martial ancestors at lihim na tumutugma sa mga batas ng Heavenly Dao. Bagamat hindi ito kumpleto, pinangunahan din ito ang paglilinang ng human race sa hindi mabilang na taon. Dahil dito, ang mga kadena na nilikha nito ay isang bagay kahit na ang mga linya ng dugo ng mga Divine Spirit ay hindi maaaring masira. Napakasimpleng hindi paghigpitin, hanggat hindi nilinang ng isa ang Heaven Opening Realm Method, ngunit hanggat nilinang ito ng isa, hindi maiiwasang magdusa sila sa mga kapintasan nito. Ang mga Divine Spirit ay talagang hindi kailangan na linangin ang anumang Heaven Opening Realm Method. Sila ang unang nabubuhay na nilalang na ipinanganak sa sansinukob na ito, at bago pa manilikha ng martial ancestors ang Heaven Opening Realm Method, pinamunuan na nila ang langit. Mula noong sinaunang panahon, nakatuon sila sa paglinang ng kanilang mga linya ng dugo. Kung mas dalisay ang kanilang bloodline, mas malakas ang kanilang lakas. Ginamit din ni Zhang Ruoxi ang Heaven Opening Realm Method para makapasok sa Heaven Opening Realm. Kahit na ang Heaven Grade Bloodline ay isang uri ng Divine Spirit Bloodline, ito ay dapat na pinaghihigpitan, ngunit siya ay hindi.
Maliban kung ang Heaven Grade Bloodline ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng Divine Spirit Bloodlines. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang malagpasan ang likas na tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting takot. Ang Heaven Grade Bloodline ba ay mas malakas kaysa sa Divine Spirit Bloodline? Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito. Ngunit ngayon na pinag-isipan niyang mabuti, tila hindi imposible. Noong siya ay nasa Star Boundary, ang Heaven Grade Bloodline ay ang kaaway ng lahat ng mga Divine Spirit. Ang lahat ng mga Divine Spirit na nagdulot ng kalituhan sa mundo ay nahuli ng Heaven Grade, inalis ang kanilang source, at tinatakan sa Blood Gate sa hindi mabilang na mga taon. Ang cultivation ni Zhang Ruoxi ay nasa 7th Grade Heaven Opening Realm, nang dumaan sa kanya ang isang 8th Grade Divine Spirit tulad ni Zujan, nakaramdam siya ng krisis. Maging si Yang Kai mismo ay nakaramdam ng kaunting takot nang humarap sa kanya. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang Heaven Grade Bloodline ni Zhang Ruoxi ay tunay na mas malakas kaysa sa Divine Spirit Bloodline. Ano ba talaga itong Heaven Grade Bloodline? Si Yang Kai ay ngayon ay may sapat na kaalaman at karanasan, ngunit bukod kay Zhang Ruoxi, wala pa siyang narinig na anumang Heaven Grade Bloodline. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang isang malabong ideya ay malapit nang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito lubos na maunawaan. Sir, marahan na tumawag si Zhang Ruoxi. Bumalik sa katinoan si Yang Kai. Sinabi ni Ruoxi. Tulad ng sinabi ni Sir, ang sitwasyon ko ngayon ay katulad ng mga Divine Spirit. Maari ba talaga akong makalusot sa 8th grade? Medyo excited ang ekspresyon niya. Sa kasalukuyan, ang dalawang lahi ay patuloy na naglalaban, at kahit na ang lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm ay hindi mahina, napakadelikado pa rin na makatagpo ang Territory Lord, lalo na ang mga innate Territory Lords na mas malakas kaysa sa ordinaryong Territory Lords. Kahit na ang karamihan sa 8th grade ay mahihirapang talunin sila. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang manatiling ligtas at maayos nitong mga nakaraang taon ay higit sa lahat dahil sinusundan niya si Gupan. Bukod dito, dahil kay Yang Kai, inalagaan siya nilang Ya Paradise. Kung siya ay isang ordinaryong disipulo lamang, ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay kailangan pa ring magsanib ng kaunting panganib sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, kung makakasulong siya sa 8th grade, ang kanyang kaligtasan sa hinaharap ay tataas ng husto at mas madali para sa kanya na pumatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, ang pagsulong sa 8th grade ay natural na hindi problema. Mula sa nakikita ko sa pundasyon ng iyong miniature universe, dapat ay mayroon kang mas marami o mas kaunting naipon na lakas upang maabot ang tuktok ng 7th grade. Kapag naayos mo na, maaari kang pumunta sa liblib na paglilinang at personal kitang tutulungan na makapasok sa 8th grade. Maraming salamat, sir. Ngumiti si Zhang Ruoxi.